Alright, can we have a quick photo opportunity sa ating cast po? Marapat na lamang tayo tumayo para sa saglit na photo opportunity para sa lahat ng mga kasamahan natin dito sa Viva Cafe. There we go. Alright. How about, let's look a little bit to our right first. One, two, three, smile. One, two, three, smile. Perfect. Now can we look to our left? One, two, three, smile. And one, two, three, smile. Perfect. How about to the center, please? One, two, three, smile. One, two, three, and smile. Maraming salamat. There we have the cast, and of course, direct para sa I Love You since 1892. You can have your seats, guys. It's time for the much-awaited Q&A session. Members of the press, this is your opportunity to ask the cast together with, of course, Philippine media and Direk Mac Alejandre about their experiences and insights po into the series. Paalala lang po to keep your questions relevant and related to the series. Strictly avoid sensitive personal questions. Now please remain respectful. Only series-related questions will be entertained. Take note, only one question for each media person. Let's begin. Should we start with, from Abante, June Lade? Yes, good afternoon. Ayun, hi June. Congrats kayo na sa dami ng events, press con, kayo lang talaga yung tumulungan. At punong-puno ang Viva Cafe. Direct, friendship, congratulations. Thank you, June. Thank Alam mo, you. nakita, ako nitong I Love You since 1892. No? Ang tagal na nito kumakalat online, di ba? Pero finally, natuloy, Viva One. So direct, what can you say? I'm very privileged and honored to be the director of the show. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi ko alam, I didn't know anything about I Love You since 1892. Pero nung nabasa ko yung nobela, there is something in the novel that made my heart flutter and speed up its pace. Masarap maging pakiramdam ng bata at ang energy ng nobela ay bata. At doon ako na-excite to be doing a series again, to be doing a series about love, to be working with the originator who happens to be female and she wrote this at 19. Napakalaking bagay, hindi lamang para sa literatura, kundi para sa representasyon. Malaking bagay, excited ako na makatrabaho ang tatlong mahuhusay na mga artista, sina Heaven, sina Jerome at sina Joseph. Mahusay sila. Excited ang director pag may magandang proyekto at may mahusay na cast at mahusay na mga katrabaho. So maraming salamat sa opportunity, maraming salamat sa Viva One, sa lahat ng mga katrabaho ko, lahat ng mga involved, because this is an extremely difficult series to make. Extremely difficult, but equally exciting and equally fun. It's a very good ride. Thank you for the opportunity. Ang bongga, period siya. Yeah, period siya. Di ba may period ka rin, nakalakay, di ba? Marami akong ginawang mga period, yeah. Marami. Talagang bongga, pag mga period, talagang pinagkakatiwala sa ng Viva. Pero, siyempre kina Heaven, ang laki ng project na to, nakikita naman, di ba? Gano'n kayo ka-excited, Heaven, Marco, Jerome, yan. So I was Joseph Marco, sorry. Na-confuse ako, Heaven, sorry ha. Go ahead. Sige. sobrang na-excite po ako kasi so when I won the Best Actress Award in Japan, so I called, thank you, I called Boss Vic. Sabi ko, Boss, my God, nanalo ako, chururot. Ganyan. Sabi nga, bongga yan anak, masaya
masaya ako para sa'yo dahil dyan may project ka sa akin. Sabi ko, ano yun, boss? Sabi niya, I love you since 1892. Ha, ano yun, boss? Sabi niya, magandang proyekto to, galingan mo dito. Tapos parang ako, sige, I did my research, I read the book. Kahit nasa Japan ako, kahit nasa ibang bansa ako, time na yun talagang nag-aaral ako. Binabasa ko, kinikilig ako, umiiyak ako, and everything else. So, yes. And then, lagi ko sila kinukulat for the script agad. Alam nila Ate Zania, nila Ate Ja. But, ayun, every day, I make sure na hindi ako nawawala sa storya or sa book. So, yan po. Jerome, yeah. Tama ba kung ano yung na-feel namin with the project? Yeah, yeah. Una sa lahat, syempre, masaya dahil trabaho, proyekto, tsaka bagong karakter at bagong tanong na naman para sa mga taong sumusuporta sa amin kung magagamba na namin na maayos to at isang bagong parte ng career namin na tatahakin. Andun yung saya, takot, excitement, tsaka napapaisip kasi andun na naman yung doubts eh. Pero ito na naman ako sa mga nakakakilala sa akin, hindi ko hinahayaan na yung doubts ng iba umabot sa akin. So, di ba nila yung doubts ko, labanan ko. Hanggang sa yun yung makita ng mga tao, dun na pupunta yung excitement. So, excited ako na ma-prove ko na yung tiwala na binigay sa akin ng mga boss, saka ng mga taong production sa likod ng I Love You Since 1892. Magagawa na kumalas yun. So nice, thank you, Jerome. Yan, ito si Joseph Marco. Ayan, pasensya ka na, Marco, na kasi po si MJ, pinipilit ako tanongin dito si Heather. Sabi ko, bago ng mga intriguing questions. So, Joseph, yan. No worries, no worries. Marami talagang nalilito. So Marco is my surname. Apelyido ay Marco. But anyways, going back to the question. Tulad ng sinabi ni Direk, I'm privileged and honored, especially kaka-sign up ko lang sa Viva. Wala pang 2 weeks and they gave me this project. At this point of my career, ito yung mga project na, I mean, as an artist, dito ko na-high. When I get to really change my look, change my personality. And yeah, I've been prepping for 2 months and I'm very passionate about this project. I feel so lucky. And yeah, araw-araw kong kapiling si Leandro. Unti-unti ko siyang kinikilala. And yeah, I'm just really excited to be working with great talents, especially first time working with Direk and Heaven Jerome. And of course, I'm gonna give credit to Binibining Mia, napakagaling ng pagsulat na dito. Nung binabasa ko yung libro, I finished the book. Nung binabasa ko yung libro, sabi ko, grabe yung imagination ng batang to. Napakagaling. So yeah, I'm just very thankful for this project. Oo nga. Ang ganda, no? Parang napaka-big ng project. Binibining Lia yan. Binibining Lia. Kasi na-excite ako sa announcement ng cast. So, hinugel ko about the project. Tapos, may mga nabasa ko na may even before the pandemic, pinag-uusapan na itong project na to. So, dapat ba sa iba to, hindi sa Viva One? O paano napunta sa Viva One? Kasi yun nga, may mga nabasa ko before. Hello po, ayan, good afternoon. That time, at nasunod ko din po yan before sa statement ko, na nagkaroon ko siya ng offer, by that time is, may mga factors po kasi na hindi natin makakontrol. And at the same time, tulad pa sa book power itself, there's no promises or anything. Since focus ko namin that time is publishing, so magkailaw pa publishing and series adaptation. And with that, I'm really grateful po with Marnella sa book cover, and I'm really happy po to have to meet them and to sa journey ko namin before. And right now, I'm really looking forward po sa new cast kay Direk Mac sa series adaptation ng I Love You Since 1892. For me po kasi, binabalikan ko po yung tanong lagi sa sarili ko na what is the purpose, parang ano yung pinaka-nahilagahan mo siya sa inyo. So,
yes, it's heartbreaking, but at the same time, nakikita ko pa sa kanila yung dedication and passion when it comes to doing their work. And I really admire how they love and read the story. Kaya ako, super thankful po ako with Viva and sa mga sunshines na sumusuporta. And at the same time, I acknowledge the sentiments of those readers po na kumbaga nasasaktan. But let's celebrate and focus po sa ating new journey with I Love You Since 1992 at Euro. Thank you, Pinipinin Mia. Ang bongga, syempre, dahil napunta siya sa Viva 1. Number 1 ngayon ng Viva 1, di ba? Sa dami ng mga series talaga from Mucha ng Section E, at nung si Drake Palma, di ba? Ang dami pang iba, di ba? So, yan, congrats! At least finally, mapapanood namin ang I Love You Since 1892. Yan. Thank you very much! There we have it. Maraming salamat sa Jun Lalen. Let's proceed with Manila Bulletin. Bobby Recantina. Magandang hapon. Okay, question sa lahat na ng ano. Since the series about traveling back in time, given the chance or opportunity to travel back in time, ano kaya itong gusto nyo balikan? Bakit? Gusto balikan? Ibabalik. Yes, so travel back in time. Ako gusto kong balikan kung paano naging Pilipinas ang Pilipinas. Yan. Ay, sorry. Malalim naman at grabe. Tungkol ba sa love? Alam babalik ako yung panahon kung kaya naglandian nanay tatay ko. Siyempre hindi, seryoso. Doon sa Pilipinas, alam mo yun, kung paano yung mga... Ayaw mo yung let there be light bago na mundo. Hindi, basta alam mo yun, siyempre, sa buhay ko ba? O sa... Pwede rin, no? Sige, sa buhay ko. Sa buhay ko. Babalikan ko yung mga panahon na, sige, ayun, kung paano nag-meet ng nanay at tatay ko, ano naging dahilan, at syempre kung ano yung mga naging inspirasyon nila sa isa't isa. Kasi syempre iba naman yung panahon ng pagmamahalan before sa ngayon. Parang wala kayong gustong balikan na. Actually, parang come to think of it, thinking of it now, parang I don't know, parang wala naman akong gustong balikan. Parang I feel like, yeah, like what they say, everything happens for a reason. Life is a journey. So whether something could happen to you or negative you experience mo, it's part of life. You learn so much from the negativity. You learn so much from positivity. So yeah, I can say na I'm happy and fulfilled. Heaven? Niisip ko, ano pang gusto kong balikan? Alam mo, hindi na ako makagalaw ngayon, pero... Sorry. Siguro yung journey ko sa career na to. Siguro how I started, when I started this career. Kasi nung nagsisimula ako, I had so much doubt with everything. Myself, tama ba itong ginagawa ko? May mararanapin ba ako? And gusto kong kausapin yung old heaven na huwag ka mag-alala. Timing lang yan and porsigido lang. So, yun lang yung gusto kong balikan siguro. Siguro po ang gusto kong balikan yung panahon na nagsusulat po ako ng kwento. Yung excitement na kahit po walang expectation kung mababasa siya na lahat, kung makikilala po siya. Pero ang lagi kong kasing paniniwala ay magsulat ka para sa sarili mo. Kailangan ikaw yung una as an author, ikaw yung unang masisiyahan, ikaw yung unang masasaktan, luluha sa story mo. At bonus po talaga, lalo na kapag nahipon nito yung puso ng mga tao. At gusto ko po balikan yung mga panahon yan kasi gusto ko pong tapikin yung balikan yung old Mia at sabihin na kumbaga lahat ng bagay na pinaghirapan ay magkakaroon din ng magandang bunga sa huli. At huwag kang itigil, tuloy ka lang at lahat ng mga dasal, lalo na kapag totoo ka sa sarili mo, basta ang pagpapalala. Direk. Ako, Yes po. very grateful ako sa lahat na nangyari sa buhay ko.
lalong-lalo na sa karir ko eh. So kung meron akong gustong balikan yung panahong ang anak ko bata pa, toddler. Siguro pag naibalik ko yun, I will spend more time with her. I will embrace her more. I will make sure that we will have more shared experiences. Kasi ngayong matanda na ako at ina na rin siya, may anak na siya. When I look back, masaya kami, marami kaming mga pinagsamahan, we traveled a lot together, pero feeling ko kulang. I could have spent more time with her. Hindi ko na maibalik. At the end of the day, mahalaga sa akin ang career, pero mahalaga sa akin ang pagiging ama. At ngayon, mahalaga sa akin ang pagiging lolo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Next is from Daily Tribune, Jeff Fernando. Magandang hapon. Question natin is for Binibining Mia. Ayan. Saan daw nanggaling yung inspiration mo na makagawa ng ganito kagandang kwento? And pahabol na tanong, inaasahan mo bang magiging ganito kalaki yung ginawa mo? Short story lang po. Nagsulat po ako sa Wattpad 2013. That time, teenager pa ako. So, ang mga sinusulat ko po, school setting, very popular. Nung nag-college ako, meron kaming Philippine History class. At na-realize ko kasi that time, kinakatulugan ng mga classmates ko yung history. Tapos, naalala ko, ang mga Filipino mahilig sa love story. Like, narawan yung love natin na pagmahal. Yung kagustuhan natin umibig. So naisip ko, why not, parang kumbaga learning approach, is parang pagsamahin ko ang love story at ang history. At mula noon, 2016, naging tahanan ko na ang historical fiction. Layunin ko kasi sa pagbabasa ng love story, narawan din yung pagkatuto na kahit pa paano may matutunan ng mga mapabasa mula sa kasaysayan, sa kung paano sila magsalita noon, paano sila manamit, nang sa gayon, hindi lang sila basta na-inspire, kinilig, natutunan sila. Pahabol na tanong for Heaven. Coming from a Best Actors Win, and then this project, mas naging conscious ka ba, lalo na pag may difficult scene ka, kasi syempre award winner na, Best Actors na, mas careful na ba, mas bigay todo ang ibinibigay? Personally, hindi ko naman po naisip yun. Hindi ko rin naman po masyadong inaano sa utak na magaling na ako. Wala na akong kailangan matutunan pa. I come on set, diba, direct na willing to learn, willing to improve, and yeah, just be the best as I can be. So, ayun. Thank you. There we have it. Maraming salamat, Sir Jeff. Now, from TV5, Von Belinario. Hi po, good afternoon. Siguro yung question ko po ay para kay Direk, saka po sa cast. May bahagi po ng story na tatawid from 1892 up to present. Paano nyo po i-handle yung challenges of storytelling from the past and then babalik sa present and then babalik ulit sa past? Siguro Direk as the filmmaker and followed by the cast. Ano siya, present. Ang totoong sitwasyon, present siya, napunta sa past, tapos babalik sa present. Actually, maganda yung tanong. Kasi, ang original material ay kwento, nobela. Hindi siya visual medium o hindi siya cinematic medium. So, isa sa mga unang iisipin ng director is paano ko ito translate visually na intact ang vision at ang espiritu ng original material, and yet meron kang idadagdag, may ambag ka, may magmumukha siyang fresh, it will be it will be different kasi visual medium na siya. Mahabang proseso yan. Mahabang proseso ang diskusyon kung proseso pansarili. Mahaba kung matagal kong pinag-isipan how I will do
the transportation, quote unquote, the time travel, the effect kung paano kung gagawin. And then in collaboration with my production designer na si Erickson Navarro at my director of photography na si Daniel Uy, we came up with what I think will be an effective, impactful, and visually dazzling way of handling the time travel event. So, challenging siya pag-mount, challenging siya sa effects, pero gusto ko lang linawin, lahat ng mga bagay na to, di ba? O yung effects, yung technology, yung pag-travel, relationships, the triangle, the families, lahat yan ay ginamit nung binibining Mia as elements, as tools para pukawin ang damdamin ng mga mambabasa at ngayon natin para sa mga manonood kung ano talaga ang halaga ng pag-ibig para sa atin. Lahat tayo may kanya-kanyang karanasan at lahat ng mga karanasan na yon ay valid. Pero anumang karanasan na yon, ang pinatutunguhan nun ay iisa. The journey ng love. Kung ano ang ibig sabihin talaga ng love. At ano ang ibig sabihin sa iyo. Ang tanong ni Mia simple, ano ang gagawin mo para ma-realize mo ang tunay mong pag-ibig? Yun ang penultimate question ng libro. What are you willing to give for the sake of love? At lahat kayo na nakabasa at lahat ng mga manonood will go through that same reflection. Nung binabasa ko yung libro at nung gagawin ko na siya, nagsimula na kami so alam ni Heaven kung gaano ako kakulit. Lahat yon base sa libro na naaayon sa karanasan ko. Hindi na ako bata. Pero marami rin akong mga karanasan tungkol sa pag-ibig. Karanasan ikunento sa akin, karanasan ng mga kaibigan ko, karanasan kong personal. At lahat ng iyon ay sinisynthesize natin para maging karanasan nating lahat ng mga manonood. So, more than the visual dazzle, because it will be, we are working hard to make it visually interesting. If I were to be modest, if I were not to be modest, we want it to be visually spectacular. Pero over and above that, mas ginagalang namin ang pagiging spectacular ng emosyon ng pag-ibig because that is what the novel is all about. Thank you, Direk, for your thoughts. Siguro for the actors, lalo na si Heaven, kasi ikaw yung character na tatawid-tawid from Carmela to Carmelita, back and forth. From what Direk said, how are you taking the challenges of quote and unquote time travel ng story? So, nung binasa ko po yung book, sabi ko, shocks talagang challenging siya kasi sobrang complex nung characters na gagampanan ko. Hindi sila linear na ito lang siya, ganito siya. May mga backstory, may death, kumbaga. And of course, hindi pa chronological yung pagkakashoot namin. And so, I just have to make sure na pag pumunta ako ng set, alam ko kung anong nangyayari. Kung before, yung scene na yun was ano nangyayari before that scene and then after that scene. So I just really have to be mindful and be aware of, you know, what's happening sa daily po namin. But yeah, it's a good challenge for me. I like challenges. Thank you and congratulations in Maraming salamat advance. po. Maraming salamat po. Now, let's call in from Philippine Star, Ms. Dolly Ann Carvajal. Hello, good afternoon. For the three lead stars, if you'll compare your perception of love to the characters you portray in the series, how would you compare it? Kaiba ba o pareho mananaw niyo sa love? Ako, I lean more sa character ni Carmela regarding sa unahin niya ang pamilya niya bago ang sarili niya.
ganun siya magmahal na isasakripisyo niya lahat para mapaligaya ang mga tao na sa mundo niya. And yeah, I lean more into dun sa journey ni Carmela, ano bang pagmamahal? Gaano ka unconditional love ang isang unconditional love? And so, ayun po. Sa akin, ang love kasi hindi medyo malayo. Juanito, si Juanito kasi talagang alam mo, sinubok talaga ng panahon. Sa akin kasi more on kung mapagpasalamat ako kung sino yung dumating sa panahon na to at mapagpasalamat din ako sa mga dumating at sa mga darating pa. Hindi, ibig sabihin, lahat tayo may past. Thankful, walang sorry sa past and excited sa future, yun na lang. So, ganun ako pwede sa love. Same thing with me. I think ibang-iba kasi masasabi mo yung mga tao ng unang panahon kung magmahal sila talagang sagad eh. Tsaka siguro hindi ako aabot sa puntong maiiba mo ng sarili mo just because pinagpipilitan mo na makuha yung pagmamahal mo. I think it's a sign that you're with the wrong person. So si Leandro kasi talagang gagawin niya lahat kahit na mapasama pa yung ginagawa niya basta may paglaban yung pagmamahal niya. And ako bilang Joseph Marco, I would never do that. You know, I would take it as a sign na hindi para sa akin yung babae. And re-respetuhin ko yung desisyon at tatanggapin ko na merong ibang naghihintay para sa akin. Alright, maraming salamat po. Now, let's proceed with from Maganda Movie, Mark Magadia. Hello guys. Question ko kasi sa ngayon pa lang sobrang ingay na ng online. Kasi sa maraming followers itong kwentong ito talaga. So napakaingay na. Question ko lang sa cast is that doon sa mga followers ng kwento ito, yung original na kwento, ano yung may papangako ninyo para masabi nyo na maibibigay ninyo yung, mabibigyan nyo ng justice yung characters that you are portraying right now sa kwentong ito, which is napakahalaga sa libo-libo, or I think million nga na followers online ngayon. Yeah. First of all, I think it's still the original story na ginagamit namin. Tama, di ba? So, parehas yun. Yun ang masasabi ko. I mean, ako na nagsasalita para sa prod and based naman sa mga ako as Jerome Ponce, alam nila kung saan ako nanggaling na project at medyo tumututok din ako from the book or hanggang sa script, hanggang doon sa director. That's why we have the relationship. And hindi naman namin sasayangin yung career namin kung papabayaan na namin basta-basta yung trabaho namin. And we're still here working. It means may trust na binigay sa amin to do the work, to do the job. And honestly, ginagawa lang namin yung trabaho namin. Gusto namin mag-inspire na itong pelikulang Pilipino natin ay talaga napakaganda, lalong-lalo na mula sa sulat ng kapwa Pilipino. Salamat. Yeah. Joseph. Yeah, actually yun naman yung unang-unang sabi ng production. Magiging loyal kami and we're gonna stick to the book talaga. Gagawin namin kung ano yung mga nakasulat sa libro. And at the same time, as an artist, your goal is to give justice to the role. To give life to that character. I really think the magic is in the preparation. So, hindi naman nila alam na nakaka-50 pages ka ng sinusulat dun sa character mo. I mean, people won't see that. But it's really in the preparation. You're gonna add depth to the role. So I think that's how you give life to the character. And we're gonna do our best para
ibigay talaga yung lahat ng makakain namin. Just, para, acting, this is a community project. So alam naman natin na lahat dito, we're aiming for the best. So yeah, we'll make sure na ibibigay namin talaga ang makakain namin. Okay. Aside naman po sa mga sinabi nila, ako naman, I have read the book a lot of times. And I read the script a lot of times. And I make sure na same, and wala pong binago, binigyan lang ng buhay yung karakter. And yeah, I love the characters so much to the extent na hindi ko sila papabayaan. So, yun po.